buses. So let me just cut it down first. Those are some well-known na mga external bus or mga expansion bus. So we have the industry standard architecture. So that ISA is a 16-bit na dito. Ano siya? 16-bit na data bus. And it is used before during the 1980s. So became the standard sa mid-1980s, and sometimes it is still used in the computers to attach slower devices like the modems and input devices that belongs in mga CPU. And then we have the PCI, or the Peripheral Component Interconnect. So it is a type of local bus designed by Intel to make it easier to integrate new data types such as audio, video, and graphics. So, naakay mga PCI card na pwede ka mag-connect o monitor or di ba pwede ka mag-audio na muagi sa imong PCI card. And then
have the AGP. So AGP is the Accelerated Graphics Port, which incorporates special architecture that allows the video card to access the system's RAM directly and greatly increasing the speed of graphics performance. So, unlike sa imuhang PCI, ang imuhang AGP is more on graphics para ma-define niya ang image or ma-enhance niya ang output sa imuhang graphics. So, imuhang AGP manggod na card, sometimes it has the specifications in which it should be compatible with your memory. So, lahat ng mga graphics card when you buy, for example, 1 gig na mga video cards na DDR3. And this graphics card, meaning compatible sila sa mga DDR3 na mga memory cards. Kaya ang buhaton ng good sa mga AGP na mga cards kay nasa na yung kaugalingong memory para temporary storage dito sa iyang graphics and then ma-output niya ang karon. And then usahay kung kulang ang iyang memory, manguha po siya og memory dito sa iyang RAM. So, dili lang kayo CPU ang mugamit jud sa iyang RAM. Naa ko ibang other devices na mugamit po sa RAM. And isa na dito ang AGP para ma-enhance niya ang graphics o pag-output niya sa iyong data. Okay? Next is we have the universal serial bus. So, USBs are the new bus found on all modern machines. So, unlike PCI and AGP, USB is hot swappable, meaning sometimes it is called the plug and play. Kaya ang hot swappable man good, bahala i-connect or disconnect nimo, delete man sa ang imong computer system. And once na i-insert nimo ang device, muandar na dahil ng imong device. Basahon na dahil niya diretso. Unlike sa imong PCI o AGP, once na mag-install pa ka og AGP cards, kinahanglan pa nimo i-reset ang system, i-shutdown nimo, then i-on balik para i-check sa imong BIOS kung running ba ito siya na AGP card. Whereas kung sa USB mo i-connect, because it is hot swappable, once na i-connect niya, basahon din niya. And the user can connect or disconnect the device without affecting the machine. And USB supports up to 127 devices. And sometimes it is more than 127 kay ang USB manggod nato, pwede siya ma-extend, meaning a USB and then connected na po na yung USB, so walang naka-chain. And then sometimes pwede po nato i-hub layout, which is i-connect mo sa USB and then at the other end, you have other USBs na connected sa imong isa ka USB. Pero once na mag-hub layout manggod ka, mabahin i-share niya ang bandwidth or imuhang width sa imuhang bus among sa USB sa imuhang hub layout. So, kung naagal kay hub layout and then daghan kay kag mga USB storage device na naka-insert, mag-expect din ka na hinay ang pag-file transfer nimo kay tungod kay i-share man niya ang pag-send sa data. Bahalag wala pa nakakonect sa laing hub layout nimo, naka-designate na siya daan na pag-share. So, usually, mukod na ang disadvantage kung mag-hub layout ka. So, kung pwede, 1:1 na get ang USB connection para smooth ang pagdagan sa imong data sa imong bus. Next is the IEEE 1394 or it is now popularly known as the firewire. So, firewire ports were once found only on Macintosh computer. So, na-introduce niya sa Macintosh sa una. But then, they are now increasingly common sa mga IBM na mga compatible PCs. So, i-introduce na po din siya sa mga other computer systems. And firewire is used to connect video devices such as cameras and video cameras. So, kung gusto ka na
directly ma-input nimo ang imong video or imong still images dito sa imong computer, pwede nimo ipaagi sa firewire. Okay, we also have the PC card or the personal computer card bus. So it is used exclusively on laptop computers. So usually naani siya sa mga laptop, and ang iyang itsura na is mura siya kanang sugdanan bitaw sa credit card. So na siya naka-designate na kanang pwede nimo i-insert ang card, and just like the USB, PC card is also swappable. So PC card is about the size of stock of kanang credit card. So murag credit card kada pwede nimo i-insert. And then ang common uses niya is pwede nimo i-tao diha ang imong Wi-Fi cards or ang imong network cards. So kung wala kay network sa imong laptop, para ma-expand ang imong laptop para maka-accommodate og network, so pwede nimo i-transact sa imong PC card ang mga network cards o mga Wi-Fi cards. Pwede po external models. And then we also have the SATA. So the SATA or the Serial Advanced Technology Attachment, muna siya ang mga most common karon na newer technology na ginagamit sa mga storage devices. So naratay mga hard disk na internal o external na nagagamit ng SATA. And this SATA is mas paspas ang iyang data transfer kaysa i-compare mo ang USB. Kay ang SATA manggod, naka-designate manggod na siya sa mga storage devices para paspas ang iyang data transfer. We also have the PCIe or the PCI Express. Mura lang po na siya PCI, pero ang kanailan lang is ang PCI, kung natin PCI card, usually one function na siya. Kung baka ma-output baka siya video or ma-accommodate baka siya ang audio or sounds. Sa mga PCI Express, mura siya naka-combo. So, na-kay video, pwede po siya na ay audio. So, depende po na sa inyong PCI Express na binatawag sa inyong system unit. And then others, we have sound cards in which mo na siya ang katong kung asa nimo i-connect ang inyong audio ng mga devices. So, nadiya ang katong mga sound ports. So, usually, tulo ka na sila kabuok. Green, blue, o red, or sometimes pink. Pink na siya ang karawon. And imuhang green, mo na siya ang usually output sa imuhang audio. And then sa imuhang blue, uban kay black ang ikaduha. And sometimes the purpose of that second port is para background. Or depende kung sa uno yung pag-set ana. Kung sa'yo man pwede na niya siya nimo sa mo input. So pwede po nimo itaw na ang microphone. So depende na po na sa imong device drivers kung unsay nakaset ana sa imong sound cards na port. And then your pink or the red is the port for the microphone. So input rin na siya ang niya. Next is we have the NIC or the network interface cards. So this is also called the network na mga adapter cards. So these cards, once na i-connect mo sa system unit, pwede ka makakonect o mga networks. For example, ikaw mo sa router ang imuhang laptop or imuhang desktop. Diyan siya maagi sa imuhang network interface cards. And then of course, the wireless network cards, once i-connect mo ang mga wireless network cards sa imong system unit, maka-establish siya o maka-identify siya ng Wi-Fi or maka-create siya o wireless connection. So, mo po na ang purpose sa imong wireless network cards.
tanaw na to ang system unit. Usually, siya keyboard and mouse port. And ang iyang port niya is PS2. So kung makapantay mo, blue, violet o green na siya na ports. So muna siya ang ports kung asa mo i-connect ang imuhang keyboard and mouse. And some standard PCs have 2 USBs and others have 4 USBs. Depende sa pag-design sa ilang system unit. And then, we also have the parallel port. Parallel port, this port is intended sa kanang mga printer ng mga connections. Dayon ang itsura ang niya is taas na siya. Usually 36 or 24 kabuok ng mga pins. Dayon, kung kabantay mo ka ng mga printer sa una o ka ng mga dot matrix ng mga printer, yan nila isaksak yan sa mga parallel port. Next is we have the serial port. Pero sa karon ng mga newest technology ng mga system unit, halos ginaumit na ng serial port, dili na rin makita nato. And kaning serial port, mura siyang parallel port pero mas gamay siya. Ayun, ang kaning siya port is intended for the connection para sa naay mga mouse code na serial ang iyang pwede siya itaw sa serial port. And then, naapoy mga network interface cards, mga external na mga network interface cards, pwede siya i-connect sa iyong serial port. Of course, we have the sound port, which I have explained a while ago. And then, we have the graphics port. Ang graphics port, mura po siya parallel, pero instead na pins, bangag-bangag siya. So kung makabantay mo, inigtawag ninyo sa inyong monitor na cable, ang inyong cable mo ay na pins, and then ang inyong port mo ay bangag-bangag. So that is the port for the monitor. Wala pa yung mga live klase ng mga ports, pero muna siya usually na makita niyo po sa mga standard ng mga computers. Okay, we have discussed regarding the registers, the memory and the computing power. We have the computer's internal clock, and we have the buses. And the next one is the cache memory. Cache memory. Dili kwarta. Pero ang siyang cache memory, memory lang yapon siya. So kung imagine mo, daghan kayo mga klase-klase ng mga memory. But then, it has different functions. So, sa memory devices, usually ang gamit niya is temporary storage. And your storage devices, ang uses niya is para sa permanent storage. Sa inyong CPU, dapat kayo ikaw yung storage in which para temporary storage sa mga quick na mga computations. Now, the cache memory is the memory similar to RAM. So, mura na po siya temporary. And it is extremely fast. So, fast siya kumpara sa mga other memories.
So actually sa kanong hierarchy na akong ipakita ganiha, cache is the topmost. So mas higher pa siya sa memory sa imuhang CPU. So cache is present in several places sa imuhang computer. So pwede siya sa CPU o pwede po siya sa other na mga devices. Naapoy cache na naa sa imuhang memory device, naapoy cache na naa sa imuhang storage device. O naapoy cache na naa sa mga, for example, sa mga expansion cards nimo. So daghan kayo uses ang imuhang cache memory. And usually naa na siya 3 levels. So the level 1 cache, it is the CPU's resident cache, which has as much as 256 kilobytes. CPU built-in. So kani siya ng level 1 na cache, naka-built-in siya sa imuhang CPU, and gamay na din siya 256 na kilobytes. Pero, tungod sa iyang kapaspas, gamit kayo siya sa CPU para dali na po niya ma-compute or ma-execute ang process. And then, sa imuhang level 2, used to be found on motherboard. However, Intel and AMD found that placing L2 cache on the CPU greatly increased CPU response. So, with the level 1 na nakabuilt-in sa imuhang CPU, kaning L2, naa siya sa motherboard, but then, sa mga newest technology karon, i-apply na po siya sa CPU para mas mupaspas pag-build ang imuhang CPU. So, mas dako na ang accommodation sa iyang temporary na storage. And then, the level 3 is the motherboard resident. So, makita na siya usually sa imuhang motherboard. So, kung atong i-diagram ang computer system, for example, this is the bus. So the bus is the pathway. And then, nakakonect na ang imuhang CPU. And then, nakakonect ko niya ang imuhang memory. Nakakonect niya na storage. So, dapat kay USB niya, dapat kay power niya, huwag tanan na mga bus na nakakonect sa inyong bus. So, mula na siya huwag tanan, dala na din siya. So, connected tanan mga components nimo sa bus. And then, sa inyong CPU, na kay dedicated na cache memory. Sa imuhang memory po, dapat na siya kaugalingong cache memory. The purpose of that is when data is transferred to the CPU, so naman po yung other devices na will transfer of data kadulong sa CPU. So para dali lang niya ma-accommodate ang mga data, so ibutang sa niya temporarily sa cache, and then i-execute niya ang other data, then makuha na po din niya diretso ang cache in command kay paspas man ang imuhang cache. So just like the memory, kung na po information na padulong ni ara, and then dikan po sa USB padulong ni ara, accommodate sa cache ang kapaspas sa pag-transfer sa imuhang data. So your storage also have its own cache. So nasa AGP, sometimes it has also cache. So, ang cache memory is the smallest but fastest na memory na usually embedded sa inyong mga devices. So going back with the
CPU or the Central Processing Unit, the processor's performance, even its capability to function, is dictated by its internal design or architecture. So sa imong CPU, bahala ma-define pa nimo ang performance sa imong CPU, naagya ko na siya gibasihan. So na siya iyahang design para unsaon niya pag-handle sa imong data. So this internal design is called the architecture. So that architecture, muna siya ang murag dictionary na kung asa gibase ang mga computations or manipulations sa imong CPU. So once na naimusulod na data sa imong CPU, so ang control unit, tanaw sa niya ang data of iyang i-fetch dayon ang mga instructions sa imong architecture. And then, once na nakuha na niya ang instructions, i-decode din niya para magamit na dahil sa imuhang logic or arithmetic na units para unsaon niya pag-execute based sa instructions na nakuha niya sa imuhang architecture. And the chip's architecture determines the location. So it determines the location sa imong CPU parts. And then, bit size. So your architecture determines these four factors. So first is the location sa imong CPU parts. So sa imong architecture, naka-design na siya na kung saan niya pagdagan sa imong data sa imong CPU. And then the bit size, muna siya ang katong 32-bit, 64-bit, kung sa kadako na information ang pwede niya masulod sa imong CPU. And then the number of registers, kung pila ka boot registers ang maka-accommodate na bit size. And then, of course, the pipelining is the function of your CPU that can handle na mga multiple mga executions, paano wala pa naman ang previous na executions. Now, some of the examples of the processors, natin mga Intel products, mga processors. And these processors are designed by the Intel. And mostly sa mga Intel products, ay nung pata na mga Pentium 1 to 4. Pero mga karaan po di siya na mga Intel na mga processors na puntay sa Celeron o mga other na mga Intel na products. Sa karon, naratay mga Intel Core na i3, i5, o i7. And these processors are in the third generation. Ang Pentium 1 to 4 nasa second generation. Ngayon, napay mga previous na mga processors na nabilong po sa first generation. And usually sa imuhang third generations, mga quad-core na. Sa imuhang second generations, mga dual-core pa halos ang mga processors. So, naka-improve ang technology. Naka-improve po ang processors para ma-handle niya accommodate niya ang computing power na kinahanglan sa mga
users. Of course, uh, top seller ang pero na siya ay kakompetensya. Kabalo mo sa kakompetensya niya? AMD. Ano sa meaning? Advanced micro device. Advanced micro device. So, muna siya ang main competitor sa mga Intel. So, napod sila yung mga top-selling na mga processors. So, sa una, na ay mga Semprons. And then, napoy Athlons. Nay Athlons na mga second generation, napoy Athlons na third generations. So, gina-improve nila ang ilahang processor in which maka-quad-core na siya. Dayon, upgraded na siya sa mukhang Athlon na processors. So, napod tayo processors other than these two. Kaya mo man siya ang mga top-selling. Of course, dili kaya na itong kadunggan ang mga upang mga processors na available. And we have another example is the Freescale na processors. These Freescale na processors are the subsidiary sa imuhang Motorola. So, sa Motorola na company, nag-develop sila of Freescale na mga processors. And it is co-developed by Apple. So, nag-co-develop sila sa Apple. So, ang kanang mga Apple computers ninyo, mga Freescale processors na sila. Pero, ang Apple po karon, nag-design po sila of computers na ma-accommodate nila ang mga Intel na processors. So, para tungod kay ang mga tao na alat man sa mga Intel o mga AMD na processors, so nag-design po sila computers para mahalin po ang ilahang computers. Kay kung mag-stick lang sila sa Freescale niya, dili kayo makaakit sa mga users ang kanasya processor, so dili ginupalit. So they try to devise sa ilahang computer system para mabaligya din ang ilahang computers. And of course, IBM. So IBM, muna sila ang historical na mga kuhan ka ng nag-manufacture of mga processors. So, sila ang mostly mga nagahimo o kanang first na mga processors. And then, sila po ang mga nag-develop o kanang mga first na mga computers. So, mga karaan na computers, nag-design sa mga IBM. And then, sa karon, most of the IBM na processors ginagamit sa mga mainframes o sa mga bigger na computer systems. So, less ra pud kaayo siya gigamit sa mga desktop o kanang mga laptops. Kay ang mga tao lagi naanad na sa Intel o AMD na mga processors. IBM, Integrated Business Machine. So kung i-expand pa ang information sa IBM, taas kayo ang history niya kay sa mga word of designing mga computers and processors, daghan kayo na-achieve ang IBM kumpara sa Intel o mga AMD. Pero nisikat lang yun ang mga Intel o mga AMD. Ano sila nga year start? Ang IBM, pag-introduce sa
first computer by Kuan. Isa kayo nag-design gani. Nakalimot ko. Pero, itabangan to siya na tao, kato siya nag-design sa first computer, na ang company na IBM, itabangan ko siya na tao para i-develop, i-reproduce ang iyang computer system na nahimo. So, mostly, ang IBM ang first na mga designer sa mga computers. Tumulong nakadungo po sa mga World War II doon. World War I. Katong time. Wala akong naka-research diha na part kay usually introduction naman gud ako ang introduce. So, pwede na nato i-intro ang history. So, as sa karon, para lang naamoy idea kung unsa ang computer system and unsa ang sulod sa imong computer system. Ayaw mo kahadlok kung kanang gamit o kanang mga computers kay ang computers, dali raman na siya hilagdan. Dayon, kung masaktan din mo ang the whole computer system, pwede ka mag-upgrade, pwede ka mag-redesign sa imong computer system. So, pwede po ka ikaw magbuot sa imong computer system depende sa imong specs na kinahanglan. So, pwede ka palit og CPU. Of course, kung dapat compatible po siya sa motherboard, dayon memory cards, dayon storage devices na kung gusto ka mga OA na mga size ng mga storage devices para daghan kay kag ma-save ng mga movies, mga graphics, o di ka mga triple X. Anyway, those are the topics pertaining to the system unit. So, the system unit, naadiara ang katong mga important na mga components. So, you have the CPU, you have the memory, internal storage, and then mga internal na mga expansion na cards. Okay, we go over to the next topic, which is the storage devices. So storage devices are sometimes called the secondary storage. Meaning, they are secondary sa storage na kinahanglan sa imong CPU. And of course, your primary storage is the memory devices. So the purpose of the secondary storage is it holds the data permanently. So ipalong nimo ang imong computer, hindi mo nimo balik na gyapon ang data kay mo namang i-save. And then sa imong storage devices, natay mga klase-klase ng mga storage devices. So katong sinauna pa na storage devices, nagagamit of magnetic. So the magnetic storage uses magnets to imprint data sa imong storage media. By the way, when you say storage devices, those are the devices in which maka-write or maka-read sa data. And sa imuhang storage media, those are the physical na mga
things na kung asa nimo i-save ang data. So for example, imuhang VHS or imuhang diskette, those are the storage medias. And then the storage devices, those are the devices na kung asa nimo isaksak ang imuhang storage media para mabasa niya ang imuhang storage media or di ba ka i-write niya ang data sa imuhang storage media. So muna siya ang terms na ginagamit. And then, for example, sa mga storage media, naka-diskette, naka-CD, naka-DVD, naka-mga flash memories, muna siya ang mga storage medias. So, kung asan mo na sila ipansak, dito na mo sila ipansak sa mga storage devices para mabasa sila or di makasave ka ang data dito. Okay, of course, the magnetic storage uses magnets to read or write data. So, for example, sa inyong diskette, usually, round na siya sa sulod. And then, naanda siya yung mga magnetic particles sa inyong diskette. And each portion sa inyong magnetic storage, naka-portion na siya. And then each portion is called a sector. So, gagmay na siya ang mga sector sa inyong magnetic storage. And then, ang buhatong ng niya sa storage, sa magnetic na storage, iyan i-magnet ang kada sector. And then, i-change niya ang state kung 1 pa or 0. So, inig-magnet niya, mag-change niya ang state. Or, inig-magnet niya, pasahon niya kung unsay state sa inyong kada sector. So, nga na ang pagbasa niya sa imuhang magnetic storage. So, just like the magnetic tapes, like the VHS, the cassette tape, kung nakapot pa mo sa cassette tape, sa Betamax, so, tape, so muna siya film na napod na siya yung magnetic particles. Oh, and then, kung gulitan magalit ninyo ang magnetic film, kung ito ang inyong kamot, kaya mo man siya ang mga iron particles na may magnetic properties. And then, usually, basta ipadoon mo sa magnet ang kanang siya mga storage medias, mga magnetic na storage medias, mag-error ang inyong storage medias. So, usually, kung ipadoon niyo sa magnet ang example cassette tape or VHS, matingala mo, i-play ninyo sa cassette, mutambling na ang music. Sa movie, mutambling po ang movie or karang wala mo karak-karak, no? Kaya basta wala ka kabalo na imong ipadoon sa magnet, ma-change ang state sa imong magnetic tapes kaya naman siya magnetic na properties. So, diskette and mga magnetic tapes, limited lang ilang storage and gamay na ilang na-save. And natay mga bigger na mga magnetic storage, which is the hard disk. So, napon tayo mga hard disk na magnetic yapon siya na storage. So, sa imuhang hard disk, kung nakakita mo hard disk na magnetic na hard disk, sa ilalom, naasya mura ka ng drum. So, diha, nakatuyok ang imuhang disk sa imuhang hard disk. And kada pong hard disk, sensitive po na siya. So, kung pwede, ayaw po siya ipadoon sa mga, ipadoon sa magnet. So, kada imuhang computer system, kung pwede, dili po nimo i-flash charge ang kanang mga butang na naay mga magnetic properties kay napoy tendency na madaot og sayo ang inyong computer system kay dili lang kay sa mga magnetic storage ang naay magnetic properties pati ang inyong mga other components na apoy mga magnetic properties. Sige.
So sa mga storage devices, na siya'y file system para malocate niya ang data sa each portion sa inyong storage media. So just like the memory devices na ay memory address, so ang storage devices na po siya ay file system. So the first introduced the file system is the FAT. Yeah, Pat daw yan. FAT. Delete pa sa kamo. Nasa meaning. So sa mga storage media, nasa table designated sa each portion sa inyong storage media. So just like the memory address, naapot siya location each sa inyong sector sa inyong storage media. So kana siya na file system, naka-design na siya sa FAT or the file allocation table. So that table keeps track sa inyong data na isulod sa inyong storage device. So FAT or the file allocation table used in MS-DOS and the basis for early Windows operating system. So kani siyang FAT, muna siya ang mga sinauna na mga file system, and muna siya ang ginagamit na file system sa katong pag-develop first po sa Windows. And it is no longer preferred sa mga file system karon kay na naman tayo mga bagong file system na mas bago o mas flexible. Na napo tayo ginatawag na file system na FAT32. So dili siya 32 times na katamo. Pero mula parehara gyapon siya sa FAT, but then gi-introduce siya sa mga Windows 95 and early mga newer na mga versions. So mga before versions sa mga Windows 95, FAT ang ginagamit. And then pag-introduce na yun sa Windows 95, nagpag-upot sila ang file system, which is the FAT32. And it is the extended edition of the original FAT na file system, and providing better performance than FAT. So it continues to be supported sa mga Windows 2000 o Windows XP. And then, mostly sa mga hard disk, sa mga bago na computer components karon, muna sila ang ginagamit na file system. Wala na yung so, new technology file system. So it is introduced during the Windows NT and higher. And the basis for later operating systems offer better security and overall performances. So NTFS allowed Windows computers to use long file names. Kaya sa una lugod, sa imong FAT32 o FAT, limited lang ang number of characters para ibutang nimo sa file name. Pero sa imong new technology na file system, mas flexible siya dahil mas bigger na ang allocation sa imong accumulate niya. And then it also provides security kay when data is stored in the NTFS, dili siya basta-basta matandog na mabalhin sa pikas na sector sa imong storage media, meaning naka-secure na siya sa kana siya na portion. So kana siyang NTFS, muna siya mostly ang ginagamit namin sa mga
newer na computer systems. And then, na po yung mga other na mga file systems na ginagamit po sa laing computers, just like the high performance na file system. So, kani siyang high performance na file system, usually ginagamit po niya sa mga IBMs na mga computers. So, dili lang mo siya makita usually sa inyong desktop computers. And then, this file system, ginagamit niya siya sa kanang mga dagko ng mga computer systems like the mainframes. So sa imuhang magnetic storage, kung nakaabot pa mo sa disket, tapos mo, before, Yes, sir. Asa disket? Katong. And then, ang disket man doon, square ba siya usually, and then siya ay kanang murag head. Inikmog ni mo ana, makita ni mo ang katong murag ground sa sulod na ito. So, muna siya ang magnetic na disk niya sulod sa imong disket. And then, usually, ang imong disket, ang capacity niya, kamay na kayo. And up to... Pila na ka MB? So, ang mga disket sa una, ang capacity niya up to 1.44 megabytes. So, kamay na tayo. Kung mga documents lang, pwede na mo isave sa disket. Pero kung sa isa ka music, usahay, hindi na kaya may ko ang disket. Kamay kayo ang disket. And then, karon kituwag kayo na naman tayo mga bigger na mga storage devices. So, na-ignore na niya ang disket kayo. Useless man kayo, alam na mag-save ka kung tagang disket na puros na tagwan ng MB. Useless kayo. Pero dito na lang kasi USB na tagang thousands of songs pang pwede mo mabutang. Dahil isa na kagamay, compare sa imo ang disket na kung 1,000 kabog disket. Looy kayo niyo ang kwarto kay kapalo ng disket. And then, sa imo ang hard disk, nagapon tayo mga hard disk na mga magnetic storage gyapon. Then, ang idea sa hard disk is, sa sulod niya, dili lang kay isa ka disk, multiple na disk which are called platters because they are made of rigid materials such as aluminum. So, sa mga hard disk, multiple disk ang sulod niya. And it is called the platters. So, itsura niya, kung kita mo hard disk, di ba, kay rectangular man siya. And then, usually na siya drum na nilalak. And then, sulod ang drum, na kay mga multiple disk. So, nilalak ang itsura niya. And then, para mabasa niya ang disk, tapos siya itigba sa anak niya na naka-set doon sa imuhang hard disk. So, inigbasa na niya, dagan siya mabasa. So, kung the more disk you have, mas dako ang storage sa imuhang hard disk. And then, ang imuhang each platter has its own top and bottom na
magdamit. So, wala siya side A ug side B. So, mabasa niya ang sa top, mabasa po niya ang sa ubos. And then, sometimes the hard disk has the capacity greater than 40 gig. So, ang mga hard disk na ito karon 40 gig up ang capacity. So, kung nakapalit mo ka ng mga Pentium 1 to Pentium 4 na mga computers, ang ilang hard disk sa una 40 gig RAM. Kay sa una man god ang need sa ato ang computer system, dili pa kayo nila kanako. And then wala pa nauso ang mga high definitions ng mga movies. So gagmay ra pud na storage ang iyang kinahanglan. And then sa katong siya na panahon, ang most common uses lang sa imong computer is kanang document writing or di kaya printing o kanang mga kinahanglan nimo para maka-compile ka og mga hard copies para sa imong compilation o sa imong file copy. And then, naputay tape drives. So, before pa sa disket, naputay tape drives. And then, limited lang ang iyahang capacity. Pero, kung mas taas ang imuhang tape, mas dako pa ang iyahang capacity. Sometimes, it reaches up to 200 gig. So, pero ang disadvantage po sa imong tape drives, kung taas po kayo ang imong tape, dako po kayo ang imong tape drives. So, muna siya usually ang kanang itong mga VHS na dako kayo. So, dako kayo sila niya. Kung i-stack up nimo, dagan kayo. And then, bulky kayo sa inyong room. And then, usually, ang gamit na po sa tape drive is kanang mga backup lang. So, i-store lang sa kilid and then pang-backup lang siya. So, kung na-error ang system, bawal na nila tape drives, gamito na dahil nila. So, sa computer system sa una, naapod siya isaksakanan sa imong tape drives. Dili siya pareha sa kanang VHS. Puti siya ang kuan, murag tawag disket, and then mas dako siya, ang sundanan niya, and then isulod nimo ang tape aras.